Mga ginoo at binibini, ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Juan Crisostomo Ibarra, ang anak ng yumao at nasira kong kaibigan. Magandang hapon, mga ginoo at binibini. Ikinagagalak ko kayong makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego at dating na matalik na kaibigan ng aking ama. Di ka nagkakamali. Kailanman na hindi ko naging kaibigan ang iyong ama. Kayo nga ba ang anak at nasira na si Don Rafael Ibarra? Oo. Mag-iingat kayo, binata. Ang nangyari sa iyong ama ay isang halimbawang hindi na maulit pa. Patawad, ngunit palagi ko'y labis sa pamahalang aking ama sa inyo. Maaari ba ang sabihin anong sinapit ang aking ama? Ha? Hindi pa ba alam? Sa bilangguan? Sino napatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ang aking ama? Napatay sa bilangguan? Na bilanggo? Totoo ba ang sinasabi ninyo? Alam nyo ba ang aking ama? Kilala nyo ba ang aking ama? Alam ba ninyo? Sa palagay ko, hindi ako nagkakamali. Siya si Don Rafael Ibarra. Ngunit sa kalay ko, alam mo na. Napakagandang tanawin. Maria, sa palagay ko'y tamang payo ng doktor. Kinakailangan mong magbakasyon sa probinsya dahil kailangan mo rin ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto? Sa Malabon or sa San Diego? Sasamahan ka ng Tia Isabel mo patungo sa kumbento. Kukunin mo lahat ng mga gamit mo at magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Huwag ka nang ulit papasok doon. Oo, palagay ko mas mabuti kay Maria na sa San Diego na lang magbakasyon. Malapit na ang Fiesta. At maganda naman ang bahay natin doon. Tama ka! Aba, si Don Crisostomo Ibarra. Hala, maghanda ka na nga dyan habang abalakas ka sa pag-usap ng iyong ama. Lumabas ka at pakiharapan mo. Huwag mong pag-antayin ng mga anak. Ibarra. Sa akin nakatingin, parang lumilipad na lang sa hangin. Di na mapakali
ikaw lang naman ang ninanais. Lagi mo ba akong naaalala? At kahit marami kang gusto na narating at maraming babaeng nakilala? Maaari ba kitang malimot? Paano tatalikuran ang isang sumpa? Isang banal na sumpa. Hindi ako nakapaglambay tulad mo. Wala akong narating kundi Maynila at Antipolo at ang bayan mo. Ngunit, nung pumasok ako sa kumbento, ay lagi kitang naalala at hindi nilimot kahit inutos pa na akong busor na limutin kita. At ako'y nagparusahan ng mabigat. Yan, ang dami mong sambong. Ito lamang binigay mo sa akin. Pwes, Puera Hipo, yan lamang ay isang sulat ng pamamaalam. Yan ba ang sinulat ko sa'yo nung umalis ako? Maaari ko bang basahin ang sinulat ko riyan? Meron pa po ba kayong sulat sa aking Ginoo? Panay ka sinungalingan. Makinig ka. Babasahin ko, ngunit lalaktawan ko ang mga panguswelo upang hindi pa sakitan. Hindi ko na babasahin ang kasunod, pagkat isang kasinungalingan. Sinabi mo dito sa akin na aalis ka na papunta sa ibang bansa dahil ito ang kagustuhan ng iyong ama. Dahil sa'yo, ay nakalimutan ko na aking tungkulin at ako'y umuwi dito sa bayan dahil bukas ay araw ng patay. Saan ang lakad? Kukunin po namin sa kumbento ang mga gamit ko. Aha, tingnan natin kung sino ang mas malakas sa atin. Halika na Maria, tatahanin mo. Mabuti yata ay sa ibang lugar nang tayo magkukay. Sariwa pang mga bangkay rito. Pareho rin kahit saan ka mamuhay rito. Hindi ko kayang makita ang mga ito. Napakaselan mo naman. Kung ikaw ang humukay ng ginawang ko, wala pang isang bangkay na 20 araw pa lang inilibing. Ayoko na magkukay. Nagkasakit po ako kahit hindi ko na po ito naasikaso. Ngunit ang sabi ni Kapitan Tiago ay siya na ang magpapagawa ng nitso ng iyong ama. Gayon man ay tinaniman ko na po ito ng mga bulaklak at nilagyan ko na ng krus ang libing. Kung gayon, magtanong lang tayo sa Super Tero kung saan inilibing ang aking ama. Ang galang na po, alam niyo po ba kung saan ang malaking krus na may pangalan na Don Rafael Ibarra? Yung cross sa may puntod na may bulaklak, sinunog na yun eh. Sinunog? Opo, pinasunog ng malaking kura. Kung gayon, hinukay mo ang bangkay ng aking ama. Saan mo inilibing ang aking ama? Ikaw naman, Padre Salvi, anong ginawa mo sa aking ama? Alam mo, wala akong ginawang masama sa iyong ama. Anong wala? Anong ginawa mo sa aking ama? Aminin mo hindi. Natitiyak ko ang binabanggit mo na pare ay si Padre Damaso at hindi ako. Anong Padre Damaso? Ha? Ganun lang ba talaga tayo, Tunya? Bukas, sana ako maganda para ako alagaan ng nana at hindi ko balik sa kumbento. Sa gayon, hindi na ako masasabihan na ako isang magnanakaw. Hindi na rin ako magpapalo. Mas mabuti po yan, kaya tasabay tayo magkasakit. Huwag. Pangit pareho ting mamamatay. Si inay namatay dahil sa sama ng loob at tayo naman ay mamamatay dahil sa gutom. Magmumulta kayo ng kalahati. Basilio, mali ang pagtugtog mo ng kampana. Ikaw naman, Crispin, hindi ka uuwi hanggat sa ibabalik mo ang iyong ninakaw. Pinayagan kami. Hihintayin namin si inay hanggang alas 8 ng gabi. Alas 10 ka uuwi, Basilio. Pero bawal maglakad sa kalye na hanggang alas 9 ng gabi. Malayo pang bahay namin. At sino ka naman para utusan ako? Aba, mukhang masarap ang iyong pinaghain. Patikim nga. Hindi mo ba hihintayin ng iyong mga anak? Sabi ni Pilosopong Tasyo ay marunong nang bumasa si Crispin at baka sumeldo na rin si Basilio. Aba, edi pagtiran mo ako ng piso. Inay, bukto ang pinto, inay! Vice Mariosep, anong nangyari sa iyo, Basilio? Huwag ka mag-alala, inay. Crispin ko'y naiwan sa kumbento.
Naiwan? Siya ba ay buhay? Oo, inay. Salamat at siya ay buhay. Halika dito at gamutin natin ang iyong mga sugat. Duguan. Ako'y tumakas sa kumbento, inay. Dahil lang sa Tristan Mayor po ayaw kami pa uwiin ng alas 10 ng gabi. Ngunit, bawal na maglakad sa kali ng alas 9 ng gabi. At habang tumatakas ako'y nakita ng Guardia Civil at ako'y pinutukan ng pulot at tumama sa aking noo. Napakawalang awa talaga mga Guardia Civil na yan. Mga wala silang puso. Halika na at gamutin natin ang mga yan. Crispin! Crispin! Anong nangyayari sa iyo, Basilio? Ayos ka lang ba? Naisundin niyo po si Crispin sa kumpento. Ang buhay niya po'y nanganganib. Oo anak, tahan na. Maaari ko bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Si Crispin, nasa sakristiya ko ba siya? Si Crispin? Wala ba sa bahay niyo? Gusto mo pa ata pagtakpan? Si Basilio lamang nakauwi. Si Crispin ay naiwan dito. Gusto ko siyang makita. Nakauwi nga siya, pero tumakas siya matapos magnakaw ng kwartel. Baka nga hinahalak sila ng Guardia Civil eh. Alam mo, mabuti ka sanang asawa kasi yung dalawa mong anak ay napakasama katulad ng kanilang tatay. Hay, lalo na yung maliit. Hay. Hindi mo ba talaga naiintindihan? May sakit nga ang kura. Umalis ka na dito. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng dalawang batang magnanakaw? Oo, ako ang ina nila, ngunit hindi sila magnanakaw. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ilabas mo na sila. Hindi ko alam. Diyan, ganun ka ng bagay. Hindi ka maaalaya at hindi mo ilabas ang iyong anak. Hoy! Kasalanan niya ay kasalanan ng kura. Alayain niyo siya, mga bungbong. Patawa, General. Uy, malaya na. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Asan na kayo? Crispin! Basilio! Ikaw, nakita mo bang anak ko? Crispin! Basilio! Asan na kayo mga anak ko? Basilio! Ikaw, nakita mo bang anak ko? Kayo, nakita niyo bang anak ko? Crisostomo, Maria Clara, ba't ka naririto? ayaw ko makasama ang kura. Bakit? Para bang binabantayan niya ang aking bawat kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Minsan nagtataka ako sa kanyang mga tanong kung papanaginipan ko ba ang aking ina at ang sulat. Huwag mo siyang imbitahin. Hindi pwedeng hindi siya imbitahin. At sa bagay, siya ay naririto. Malamig ang hangin, baka kayo'y magkasakit. Buenos dias, Padre. Buenos dias. Saan ba magaganap ang kasiyahan? Ang ibig ng mga binibini ay nasa ilalim ng malaking puno. Napakagandang imbitasyon. Para patunayan ko wala akong sama ng loob, tatanggapin ko ito. Mauna na po ako. Anding, maaari mo ba kaming awitan? Oo, manhin, ngunit ayaw ko. Sige nga, Anding. Hayaang alalayan papunta sa lugar kung saan ikaw at ako ang tanging ganap na bida ng may akda.
ay nawala ng mahagahan at biglang natanong sa'king sarili kung ito na ba ang panahong pinapangarap lang noon. Ako'y nararahoy, ngunit kapato, ba't ganon? No, hawakan mo ako, damhin mo ang pag-ibig ko sa'yo. Oh, ikaw ang pinakamagandang dalaga. Tapos, stop. Huwag kayo gumalaw. Magulong mundo'y tatakasan. Ikaw lamang ang Senyor, mayroong bisita naghahanap sa inyo. Papasukin mo. Pumasok ka. Aba, ikaw pala yan, Elias. Hindi ko nakalang na ikay darating. Halika rito at mag-usap tayo. Paumanhin, senyor. Ngunit may mga kaaway tayo. Ano ba ang aking mga kaaway? May kilala akong isa, ang namatay. Mas mabuti na makikita tayo ng kalaban na hindi kayo nag-iingat at nagtitiwala sa lahat. Salamat at tinulungan mo ako. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Magkikita pa tayo. Nandito lang ako sa anumang sitwasyon na naisin mo ako. Bakit hindi nyo pinagpapatuloy ang inyong usapan? May naibanggit lamang si Crisostomo Ibarra sa akin, Padre Damaso. Ha! Nakakatawa! Eksperto! Ang paaralan ay binuo lamang ng 4 na pader at isang bubong. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad lahat ngayon pa lamang. Walang maaaring maglita sa aking ama. Ito ang pari na aking iniiwasan. Walang galang at walang utang na loob. Ikaw ang babanal-banalan na dapat mamatay. Huwag, senyor! Huwag mong hayaan magkasala ka sa Diyos! Crisostomo, wag! Wag mo ituloy. Maawa ka sa kanya. At sino ka? Si Alfonso Liares po ang inaanak ng inyong bayaw. Pala ay naanak ni Carlicos. Katatanggap ko lang ng kanyang sulat. Ikaw pala. Hindi kita namukaan. Bueno, di ka pa nga pinanganak nung umalis ako sa Espanya. Ano bang gusto ni Carlicos na gawin ko para sa iyo? Palagay ko po yung nabanggit niya yung sa kanyang sulat. Ang sulat? Tingnan natin. Tama ka. Gusto niyang ihanap kita ng asawa at isang trabaho. Trabaho, madali lang yan. Marunong ka ba bumasa at sumulat? Tapos po ako ng abogasya sa Universidad Central sa Madrid. Magpahanap ka pala ng kaso, gayon ba? Pero wala sa tipo mo. Para kang kolehiya, pero lalong mabuti. Ngayon, tungkol sa isang asawa. Isang asawa. Hindi ako nagmamadali, Padre. Talagang isang Indio lang dapat manirahan sa mapangit na bahay na ito. At aba, mga wala pang galang, di man lang magbigay-pugay sa mga maharlika. Ba't ganyan kayo makatingin? Hindi niyo ba ako kilala? Kayo mag-alala, Nay. Dala naman ako dahil siya ay aking sasadyain at napaparin. Dito na po tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung asan dinugol ko ang mga masasayang araw. Ang mga alaalang hindi na maibabalik pa. Siya ba ang anak ni Don Rafael ang nagplano na kalabanin ang mga gobyerno ng mga praile? Siya nga. Tara, habulin natin. Mga Guardia Civil! Move!
Sandilang Elias, naingal na ako. Mahuhuli tayo kay Sostomo. Ikaw na lang ang mamangka. Tatalon ako, ililigaw ko sila. Huwag na. Lalaban tayo. Hindi natin sila kaya, sapagkat wala tayong sandata. Maria. Mahal niyo pa ba ako? Tulungan niyo ang makalaya ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal nung nabubuhay pa si Crisostomo. Ako, hindi ko sinasadya ang iyong pagkagulat. Ito'y dahil gusto ko lamang makita na ikaw ay masaya dahil minamahal kita. Mahal mo pala ako. Huwag mong hayaan maging malungkot ako habang buhay. Hindi mo alam ang buhay sa kumbento, anak. Ang kumbento o kamatayan? Diyos ko, pinarusahan mo ako. Pagpalain mo ang aking anak. Ayaw kitang mamatay nang magmamadre ka. Diyos ko, talagang narito ka nga. Kamusta Maria Clara? Tila hindi mo na ako pinapansin. Alam mo ba, pwede kitang damayan sa iyong kalungkutan, Maria Clara? Ikaw ang huling taong nahihilingin ko na damayan ako. Isa kang praile na walang puso. Si Crisostomo Ibarra naman ba? Ako ay palaging nasa iyong tabi, pero lagi mo na lang akong binabaliwala. Ano ang kailangan kong gawin para mabigyan mo ng kahit katingin-tingin lamang sa iyong pagmamahal? Si Crisostomo ang una at huling iibigin ko. Siya lamang nagpapatibok ng aking puso. Wala kang utang na loob, dalagita ka! Padre! Inay! Inay! Sinasigyo ko ito! Basilio! Nay!